Mabuhay mga ka-travel, kalalanding lang namin sa Montreal. Free time na, tara samahan niyo ako at i-enjoy natin itong 24-hour layover. Welcome to my room guys. Na-mention ko na sa inyo last trip na pupunta tayo sa Montreal. Ganito ang itsura ng room namin. Pagpasensyahan niyo na yung mga dumi. Ayan, ito naman yung shower at saka bathtub nila. Medyo mababaw lang. And from here, I'll take you to the wardrobe. Ayan. Tapos meron pa sila dito yung kung gusto mo mag-iron ng clothes. Ayan, dilemma tayo ngayon kasi dalawa ang bed natin. From here, I'll show you kung anong itsura niya. Ayan. Tapos, meron pa siyang pa-kitchen. Kaso lang wala silang ilaw. Whole kitchen ako dito. So, kung gusto kong magluto o kaya magpainit ng food bukas, pwede. I hope you enjoyed the simple room tour natin. We're going outside para bumili ng something small for the night kasi pag hindi ka kumain at magising ka in the middle of the night dito sa Canada, hindi ka na makakatulog. Sige, tara, punta tayo sa baba. It has been a while since I've been here. Gusto ko tong mga flights na ganito kasi it's just like 6 hours flight from Amsterdam to Montreal. Tapos madali pa yung service. Kaso lang, hindi ko masyado to inire-request kasi yung layover namin dito, it's just 24 hours. Meaning, darating kami dito ng alas 5 ng hapon. Tomorrow, by 5 o'clock, flight na namin ulit pabalik sa Netherlands. Saan nga ba tayo nagpupunta? Naghahanap ako ng parang CVS para bumili tayo ng something to eat at to drink tonight. Kaso lang medyo parang sarado lahat dito ngayon. Ewan ko ba kung anong mga nangyayari sa mga cities ngayon. Parang nagre-renovate silang lahat. Sige. See you later. Dito ako lagi nanonood ng sine pag pangit ang weather. Ganyan ang mga inaatupag ko. Kung wala kang magawa sa en route, manood ka na lang ng sine. Mura lang sila dito, about $6-7 lang. Maybe you are wondering kung anong ginagawa ng mga crew ko ngayon. Yung iba gusto pang uminom sa labas, tapos yung iba naman matutulog na. Ako gusto ko na sanang matulog. Pero alam niyo naman, ang lakwatsero niyong kuya na lagi kayong dadalahin sa lahat ng pupuntahan niya. O sige, enjoy niyo yung night tour natin dito. Hindi tayo masyado magtatagal kasi inatok na ako eh. Pero bukas mamamasyal tayo. Makikita niyo ng konti kung gaano kaganda ang Montreal. Fun fact dito sa Montreal, alam niyo itong mga malalaking mall na ito, connected sila lahat underground. Kaya kung pagdating ng winter tapos malamig, kahit hindi ka na lumabas. Kaso lang, ang mahirap dyan, once na nasa ilalim ka na, hindi mo na alam kung saan ka lalabas o kaya saan ka makakapunta. Easy lang yung flight natin ngayon. Dalawa yung service namin, main service at saka snack service. Before I know it, nandito na ako. This is what I mentioned to you, the church behind me. Tapos ito na yung the end ng shopping street. Hindi ko pa nahanap yung hinahanap kong bibilihan natin. Bear with me. Ito ang favorite drink ko lagi pag pumunta ako dito, yung Gatorade Zero. Nagpunta ako sa Dollar Drama. Meron pala sila dito, nakalimutan ko. So, mission accomplished. Let's go back. Nakikita yung church na yan. Parang may resemblance siya sa Notre Dame ng Paris. O hindi ba? I don't know. By the way, kung gusto nyo bumili ng mga supplements like vitamins, makakamura kayo dito sa Canada. Kaya pag napunta kayo dito, maghanap na kayo ng pharmacy o kaya drugstores. Siya nga pala guys, 18 years ko na itong ginagawa itong work na to. And I still enjoy it. At saka, napaka-surrealistic nitong work nito. Imagine, last week nasa Tokyo tayo. Ngayon, nandito na tayo sa Montreal, Canada. Tapos next week, punta tayong Malaysia. Mas mainit doon. Alam nyo, mga favorite destination ko yung mga warm countries. Pero minsan, masarap din naman kasi mag North Atlantic like USA and Canada kasi sandali lang yung mga flights. It varies between 6 to 8 hours. Samantalang Asia, it's always above 10 hours. Lalong-lalo ang Japan, sometimes 15 hours. We are back. Ang tagal nating maglakad kanina para maghanap lang ng something to buy. Ang nabili ko lang inumin. Bibili sana ako ng magnesium, kaso lang out of stock na sila. Itatry ko na lang bukas. So it's time to sleep guys. Itry ko bukas na mamasyal tayo dun sa my viewpoint para makita nyo ang Montreal from up above. So in the meantime, try natin yung bed. 1, 2, 3! Ang tigas.
kasing tigas ng ulo ko. Okay, good night and see you tomorrow. Ayan, getting ready na tayong mag-climb doon sa may mountain para makita nyo yung viewpoint from Montreal. I-show ko sa inyo from my window kung ano ang expectation natin. Eto, okay. Wait a moment. So from here, nakikita nyo na yung view ng pupuntahan natin. Magaganda ng kulay niya guys kasi fall na yung mga leaves. Nakikita mo, brown, golden, yellow. Mas maganda pa yan pag nakapunta tayo doon sa taas. So see you later. So as promised guys, ipapakita ko sa inyo ang Montreal viewpoint. May medyo maraming steps, so comfy shoes plus light clothes. Take it slow para di maubos ang energy at enjoy ang view. Worth every step, I promise you. Napapansin nyo ba yung color ng leaves? Grabe, di ba? Ang ganda dahil fall season. Perfect time to enjoy nature, fresh air, perfect weather. Everyone's taking pictures habang umaakyat. Ang viewpoint ay tinatawag na Mount Royal. Super iconic. Makikita mo buong Montreal sa taas. Worth every steps. Don't forget na magpahinga paminsan-minsan, bring water at huminga ng malalim. Habang umaakyat ka, take time to look down. Ang dami kasing chance for photos ng Montreal skyline plus colorful fall leaves. Perfect mix ng city at nature, sulit every step. Pagdating mo sa Mount Royal viewpoint, grabe, parang postcard sa totoong buhay. Makikita mo ang buong Montreal skyline, mga matatayog na buildings, St. Lawrence River at mga puno na sobrang colorful lalo na kapag fall. Pagod ka man sa hike, sulit lahat. Pagdating sa taas, pwede kang magpahinga, umupo sa bench, grab some coffee, at i-enjoy ang araw habang humahampas ang malamig na hangin. Ang paligid super chill, may locals na nagja-jog, tourists na nagpipicture, at lahat parang slow and peaceful ang vibe. Perfect spot to para mag-relax, magmuni-muni at i-appreciate kung gaano kaganda at ka-vibrant ang Montreal sa bawat season. So it's now time na bumaba na tayo guys. After that hike, nanginginig pa nga ang tuhod ko pero tuloy pa rin ang adventure mode natin. Now we are heading to Old Montreal, isa sa pinakamagandang spot sa city. Parang nasa Europe ka, may cobblestone streets, cute cafes, souvenir shops at boutiques sa bawat kanto. Don't miss the stunning Notre Dame Basilica. Sobrang ganda sa loob at labas. You can grab coffee, window shop, at i-enjoy yung vintage vibes habang naglalakad. I want you to see it all through my camera lens and my voice para maramdaman nyo rin ang charm at history ng lugar na ito. Uy, alam nyo ba Montreal is known for poutine? Hindi po yung presidente yon. Fries with gravy and cheese curds. Super sarap. Famous din ang maple syrup products, bagels at smoked meat sandwiches. For souvenirs, try local maple candies, artisanal soap at cute Montreal merch. Perfect para pasalubong. After all that walking, pahinga muna tayo. Dadalhin ko kayo sa Marché Bonsecours dito sa Old Montreal, isa sa pinakamagandang indoor markets ng city. Dito nyo makikita ang mga local products, handmade crafts, Canadian souvenirs, fresh fruits at super sarap na pastries. Perfect place para maglakad-lakad, mag-shopping ng konti at mag-picture. Plus, may free at malinis na toilet dito. So, quick break muna tayo bago mag-explore ulit ng Montreal. Siya nga pala, bumili ako ng maple leaf biscuit. Isa sa mga pinaka-famous treats dito sa Montreal. It's shaped like a maple leaf, may creamy maple syrup filling sa loob na super tamis at buttery. Perfect ipare sa coffee or tea, lalo na sa malamig na weather. Parang nalalasahan mo mismo ang Canada in every bite. Just a short walk from Old Montreal, you will find the beautiful waterfront area. Here makikita nyo ang Old Port with its piers, boats at stunning views ng St. Lawrence River. Perfect for strolling, biking, or just sitting and enjoying the scenery. Best visit during summer or fall when the area is lively, may street performers, food stalls at open-air activities na talagang enjoyable. You can also take boat tours or just relax by the water, perfect for photos. Ang combination ng history, water, and fun activities make this spot a must-visit sa Montreal. Travel for me is super important.
Bakit? Kasi it helps break your routine, push your comfort zone at makita ang mundo sa ibang perspective. Hindi lang ito tungkol sa pagpunta sa ibang lugar, kundi pati na rin sa experiences na natututunan mo habang nandoon. Every trip, kahit simpleng city stroll or food trip, may dala na excitement, lessons at joy. Nakaka-relax, nakakatuwa at nakaka-inspire, parang energy boost sa life. Travel teaches you patience, flexibility, at appreciation sa culture, people, at kahit sa sarili mo. At the same time, it reminds you to enjoy life, mag-stop, huminga at i-appreciate yung maliliit na bagay like sunset, local foods, o tawa kasama ang mga friends. Life is too short to stay in one place or say no to adventures. Sulitin natin ang bawat trip at gawing memories na panghabang buhay. Sa sobrang dami ng lakad ko today, siguro umabot na ako ng more than 20,000 steps. Naturally, gutom na ako pero good thing Chinatown is just around the corner. Montreal's Chinatown is super lively, punong-puno siya ng restaurants, grocery stores at colorful street decorations. Walking dito, ramdam mo ang energy at culture ng Chinese community sa Montreal. Para sa akin, nag-order ako ng fried rice with dried fish and chicken bilang takeaway para ma-enjoy ko while heading to the airport. Super flavorful, savory at exactly what I needed after a long day of exploring. Sa Chinatown, you can expect authentic Asian flavors, interesting snacks at cool souvenirs din. Kung mahilig kayo sa good food at unique experience, this spot is a must before you leave the city. By the way, ito nga pala yung binili natin kanina, yung fried rice na may daing at saka chicken. Itong kakainin natin bago tayo lumipat pa uwi sa bahay. So, whenever you're flying, please take good care of yourself. Pwede din naman ako kumain sa resto, kaso lang dito na lang ako kakain sa loob ng room para makapagpahinga. Pagkatapos makapagpahinga, matulog muna kahit sandali. Kahit 30 minutes rest lang. I'm gonna try to enjoy this daing at chicken in fried rice. So from Montreal, bon appetit, kain po tayo. Para fresh at busog na bago lumipad papuntang the Netherlands. O sige, samahan niyo ako. Bon appetit! So I hope you have enjoyed yung little tour natin dito sa Montreal. Hindi ko pa nakita ang lahat pero next time, if I have more time, mamamasyal tayo ulit. Pero just before the flight, lagi akong bumibili ng food para hindi na ako kumain sa aircraft. Uuwi kami mamaya mga 9 o'clock or 10 o'clock ng gabi, Dutch time. Dito, I think around 3 p.m. ng hapon. So, kailangan mo talagang kumain muna bago ka mag-flight. So, if you like this video, please like, share, and subscribe para lagi ko kayong maisasama sa aking mga adventure.